So magtatapon muna tayo ng basura kasi dito sa amin ang basura sama-sama na. Hindi kagaya dun sa iba na nakasanayan dito sa Canada. Talagang sinesegregate nila. Yung sa amin kasi dito palibasa dito sa farm sama-sama na, may isang pumipick up, then sila na yung bahala. Dumadami na rin yung mga homeless dito sa Abbotsford. Naalala ko nung pumunta ako dun sa Vancouver, then naglalakad-lakad ako. Grabe yung mga dinadaanan kong homeless dun sa mga tabi-tabi ng kalsada. Medyo minsan parang maiilang ka kasi biglang may lumalapit. And then hindi mo alam, parang may lalapit sa'yo, parang nakakadroga, parang ganon. Kaya parang nakakatakot din minsan maglakad-lakad, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Tapos naalala ko pa nung nag-i-snow, nung nadaanan ko yung mga homeless dito. Kakaawa din naman kasi naglilipatan sila. Gawa ng syempre babad na babad sila sa snow. So kailangan nilang maghanap ng masisilungan. So kung nabalitaan nyo guys, nung nakaraang buwan lang dito sa British Columbia, may isa tayong kababayan na na-feature sa Omni News na dumating na sa point na naging homeless na siya. Dito lang din siya sa British Columbia. So ito, gusto ko lang i-share uli sa inyo para kahit papano doon sa mga hindi pa nakakaalam, may idea po kayo. Halos 6 na buwan ng homeless o walang tirahan ng kababayan na itatago natin sa pangalang Mario. 16 years na sa Canada ang permanent resident na humiling na itago ang pagkakakilanlan. Hiwalay kasi sa asawa at mga anak. Nakakaraos naman daw noon kahit bad credit na dahil sa mga naunang utang ng pamilya. Pero nabago raw ang lahat ng alukan siyang bumili ng sasakyan. So 16 years na siya dito sa Canada. Kung tutuusin, napakahabang taon at panahon na dito na siya sa Canada para kahit papano makapag-ipon at makapaghanda na maging maayos-ayos yung buhay niya dito. Pero gaya nga po ng sabi ko, totoo pong nangyayari yan. Marami po kasi tayong kababayan dito na nasubukan ko din po. Dahil nung mga panahong ako po ay nag-a-apply pa lang papunta rito, ang tingin ko po kasi sa mga nasa Canada, lalo na kapag yung PR na, permanent resident na, ang taas po ng tingin ko hanggang sa nung time na yon, nang nag-apply ako, kasi nga po undergraduate naman po ako, hindi po tayo nakapagtapos, may mga nagdi-discourage po sa akin na makarating ka man ng Canada, hindi ka ma-PPR, makarating ka man ng Canada, ganang-ganan, ay mga sinasabi po silang negative. Pero sa kabila po ng lahat ng yun, nagpatuloy pa rin po ako. And then dumating naman po ako dito, nakikita ko naman po, meron naman pong mga na-PPR at yung iba nag-upgrade po ng education, kagaya nga po ng ginagawa ko ngayon. And then nung dumating na po ako dito, yung pagtingin ko dun sa mga kinikilala ko dati, kasi may mga kaibigan kakilala po ako dito na nauna na. Yung iba 12 years na, 15 years na, matatagal na sila dito sa Canada. And then nagulat ako during that time na nasa Taiwan pa lang ako. May isa akong hindi ko na babanggitin, basta may isang tao na malapit din sa akin na message sa akin during that time na nasa Taiwan ako. Sa akin pa nangungutang, pero siya nasa Canada. Siguro nakikita niya yung mga bagay na naipoprovide ko that time na nasa Taiwan ako, yung nakapag-provide ako ng bahay, ng sasakyan, ng ganan-ganan. Kasi talaga ako po ay maipon
puro savings po yung iniisip ko. Kasi alam ko yung pinaghihirapan ko po, kailangan pag nag-retire ako, mapapakinabangan ko. So nakikita niya yung mga naipupundar ko that time, nangungutang siya sa akin. Nagugulat ako, sabi ko bakit gano'n, nasa Canada siya, PR na siya, ako nasa Taiwan lang. Kasi Taiwan, mga gano'n, parang iniisip namin, mababa yung sahod namin, sila nasa Canada. And then, yun nga po, akala ko, nagbibiro lang, pero talagang makulit siya. Hanggang sa dumating na ako sa point na nakapunta na ako dito sa Canada, sa akin pa siya nangungutang. Ang totoo niyan, kinumusta niya ako, 3 days pa lang ako dito sa Canada. That time may allowance ako kasi may savings nga ako dun sa Taiwan. So pinapalitan ko po lahat yung pera ko ng Taiwan ng Canada na pera. So yun nga, tinanong niya ako that time, sabi niya sa akin, magkano yung allowance mo? Wow, ang galing mo namang mag-ipon, ganang-ganan. Di kwentuhan pa kami. Nagulat ako, inopen up niya sa akin, nangungutang siya sa akin. Parang 800 Canadian dollars. Sabi ko, ha? Seryoso? Talagang seryoso po siya na nangungutang sa akin. So parang hanggang sa ayun, i-shortcut ko na lang po. Marami pa ako na-encounter dito na permanent resident na pero tambak ang utang. Ika nga hindi na makaalis sa pagrerenta ng bahay, minsan kinukulang pa. To make the story short, ganito po pala yung nagiging sitwasyon. Kasi dumarating sila dito, nauuna yung mga bayarin, nauuna yung mga bills. Yung iba po kasi, ito yung naobserbahan ko po, ito yung personal ko pong opinion, hindi po ito applicable sa lahat. Kasi hindi naman po lahat ng dumarating dito sa Canada, gastador. Hindi naman po lahat ng dumarating dito sa Canada, ang pag-iisip ay hindi mag-ipon. Kasi ako po talaga puro ipon. So yun nga po, ang naobserbahan ko po doon sa ibang dumarating dito, ito na lang po, ipalo nyo po si Pinoy Kartok. Kasi madalas ko po nakikita sa mga post ni Pinoy Kartok na marami ang newcomers dumarating po dito sa Canada, 4 days pa lang, 2 days pa lang, yung iba 1 month pa lang, nag-i-inquire na kagad ng brand new na sasakyan. Yung iba is 8 years to pay, 7 years to pay. Kaya madalas po ang topic ni Pinoy Kartok ay mga newcomers. Hanggang sa nagbabasa po ako ng mga comments, nakalagay po doon ng mga sinasabi ng mga matatagal na dito sa Canada. Alam nyo, nung mga panahon namin, pagdating namin dito sa Canada, ang unang iniisip namin kung paano ma-PPR. Sa ngayon, ang mga dumarating sa Canada na mga newcomers, ang iniisip na kagad kung paano magkakaroon ng sasakyan. Opo, ang sasakyan po dito sa Canada ay talagang kailangan, lalo na kapag nag-i-snow. Kaya lang po, ang nangyayari, nagagamit na pong dahilan niya ng mga newcomers na kailangan ko ng sasakyan, but the truth is, yung iba naman pong dumarating dito na malapit sa tren, malapit sa bus, at saka pag dumating naman po ng summer, hindi pa naman po kailangan ng sasakyan. Yung iba naman po na dumarating dito, hindi naman po magagamit ang sasakyan. Example ko na po sa inyo, nung dumating po kami dito, 1 week po kaming nasa trabaho, may service po kaming sasakyan. So on day off po namin, every weekends, dun lang magagamit ang sasakyan. Pwede ka namang mag-taxi kung ikaw ay bago pa lang, habang ikaw ay bumibuelo pa, nag-iipon pa. Pero naobserbahan ko nga po, sa kadalasan po dumarating dito ng mga baguhan, mga newcomer, ang unang iniisip kung paano magkasasakyan. So bakit ko po na-i-open sa inyo ito? Hindi po kasi ito nalalayo dun sa sitwasyon nito ni alias Mario. Kasi nga po, sabi nga po dito, 16 years na sa Canada, nagkabaon-baon sa utang dahil doon sa mga nauna nilang credit. Kasi nga po, marami din nga po kung naobserbahan dito, mga nakasama natin, kakilala natin, 2 years, 1 year pa lang, may mga na po sila, 7 years, 8 years to pay na sasakyan, which is yung iba po ay temporary foreign workers. Hindi po natin sila hinuhusgahan, lilinawin ko lang po ha. Iba-iba po ang sitwasyon. Yung iba naman po, talagang sa sarili nila, sigurado na po sila na marirenew sila. Pero yung iba po kasi kadalasan, wala pa din pong kasiguraduhan na marirenew. Kagaya na lang po nung ang daming nagme-message sa akin, wala pang 1 year, umalis na po sa trabaho kasi may mga hindi magandang pangyayari, ay may bayarin pong sasakyan. So nabakante po ng ilang buwan yung kanyang bayarin, wala siyang pambayad. Marami pong ganyan. Kaya nga sabi ko, kung wala pa kayo, hindi pa kayo stable dito sa Canada, hindi ko naman po kayong inihikayat. Kasi ako talaga, hindi naman po kasi lahat ng kumukuha ng second hand ay sineswerte. Meron kasi yung iba wala talagang idea sa sasakyan. Ako po talaga kasi itong second hand kong sasakyan talaga muna, inaalagaan ko na lang muna. Kasi
Kahit although kaya kong kumuha ng financing na sasakyan, ayoko po muna. Dahil ayokong magkabaon-baon hanggat hindi pa naman tayo permanent resident. Ang gusto ko muna mag-ipon. Kasi naniniwala po ako 7 years, 8 years to pay. Kasi inoobserbahan ko po, dati po nangarap din ako. Sabi ko kumuha kaya ako ng financing na sasakyan. Kaya lang ito po yung naobserbahan ko. Base po sa obserbasyon ko to na less 10 years yung value ng sasakyan bagsak na. Nakita ko po yan dito sa bentahan sa marketplace. Ngayon, kung 7 years mo siyang babayaran, kagaya po nung ibang kakilala ko na may binabayaran na almost 700 every month. And then sasahod lang po yung mga minimum wage earner. Sasahod po sila ng around 3,000, minsan 2,500. Isang buwan na po yun. So let's say 3,000 na nga po. Yung iba nga po kasi hindi pa umaabot ng 3,000 yung mga minimum wage earner na kakilala ko. So imagine po kung mayroon po kayong 3,000 Canadian dollar at kumuha po kagad kayo nung ibang kagaya ng kakilala ko na 1,000 every month yung kanilang kinuhang sasakyan. So may matitira po kayong magkano? 2,000. What if kung yung inyong bahay na kinuha 1,000 po ang renta, yung iba po 1,500 pa. So kung may 2,000 kang natira, yung 1,500 dun sa bahay mo, magkano na lang po natira? 500 na lang, pang allowance mo pa. Kung nagpapadala ka pa po sa Pilipinas sa pamilya mo, wala ka na pong matitira. Dahil kalahati ng sweldo mo sa renta na, kalahati ng sweldo mo dun sa sasakyan. Hanggang sa dumating yung time na kailangan mong mag-asikaso ng mga requirements, ng ilang documents, pag-aasikaso ng PR, hindi ka makapag-asikaso ng PR mo kasi nga wala ka nang natitira. Kalahati padala sa pamilya, kalahati sa sasakyan, tapos yung renta pa. Hanggang sa dumating sa point na gusto mo nang kunin yung pamilya mo, hindi mo makuha kasi syempre gagastosan mo sila ng pang-asikaso din nila ng requirements nila, ng ticket nila, and then yung pagpunta po nila dito, yung mga panggastos nila. So sa madaling salita, nauna po kagad yung puro gastos, hindi nyo po napaghandaan, kagaya nga po nung kay Inags, di po ba? Si Inags po ay nag-ipon, 6 years po siya bago na PR. Nung nakuha po niya yung family niya, 6 years. So that time second hand lang muna yung sasakyan niya, nakaipon po siya, mayroon na siyang pang down para kumuha ng bahay. So hindi po siya nagre-renta. Although hindi naman po lahat ng tao dito ay gustong kumuha ng bahay. Kasi yung iba talagang okay na sila sa renta, and then ilang years lang magre-renta sila, mag-iipon na lang sila, and then uuwi na sila ng Pilipinas. Marami po kasi talaga dito yung mga mapagsamantala, lalo na doon sa mga dumarating na bago. Hindi ko naman po nila lahat, pero may mga na-encounter po kung ganyang kababayan natin na pag may dumating na bago, hikayatin kang kumuha ng cellphone, pero alamin nyo po muna, baka kinakaibigan kayo ng kapwa nyo Pilipino para kumuha ng cellphone. Ang totoo po niyan, meron po siyang makukuha doon sa kanyang pinag-reference sa inyo para makakuha kayo ng cellphone. Gayun din po sa mga sasakyan. Meron po kayong i-refer po kayo, uy, kumuha ka ng sasakyan para kapag nag-snow, uy, kumuha ka ng sasakyan, hikayatin kang kumuha kagad ng sasakyan. But the truth is, meron po silang makukuha dun sa dealership. Kagaya na lang po nung ibang na-encounter ko dito, hinihikayat po nila kung kumuha ng sasakyan. And then what? Meron pala silang makukuha ang 1,000 Canadian dollar dun sa dealership. So that time po, medyo nag-iisip din ako. Ang totoo po niyan, nagpumunta na po ako sa dealership dati. Nag-inquire na po ako, inquire. Kaya lang iniisip ko po kasi that time, ako po ay 2 years na contract. So kapag hindi ako na-renew, paano yung babayaran ko kung 7 years, 8 years yung sasakyan? So ang mangyayari, mababata ka lang yung sasakyan, sayang lang yung naihulog ko. Proba niya kasi ko nagawa niya ng paraan. Wala ako nilabas na piso o kasing wala ako nilabas. Sinagot niya lahat, pati sa insurance, sa plaka, lahat, everything. Kaya siguro ako nakumbinsi niya. Pirma lang ako ng pirma, di ko na alam ng ginagawa ko. At ang isa nyo pa pong tatandaan, napakarami po dito ng nag-o-offer. Minsan kahit bago pa lang po kayo, wala kayong credit card or bad credit kayo, o-operan kayo kagaya po ng nangyari dito sa isa nating kababayan na talagang wala daw siyang inilabas na piso, wala siyang inilabas na kahit magkano, na-aprobahan po. Ang totoo po niyan, ngayon po, ang dami pong nagme-message sa akin, may aprobahan daw ako ng truck, may aprobahan daw ako ng up to 60s, 80,000 na sasakyan. Pumili daw ako, pumunta lang daw ako doon sa dealership nila. Pumili daw ako yung may mga sinesend sa akin picture, gagaya ng mga truck, yung mga
leopard na parang raptor ang itsura, mga ganon. Kaya lang hindi ako nagpapadala po kasi sa ganon eh. Ayoko po kasi magmukha akong rich sa mata ng iba, pero ang totoo wala po akong ipon. Ayoko po ng ganon. Ang gusto ko po, di baling kahit tayo nababalahaw sa snow, kasi ito po talaga kapag makapalang snow hindi ko po siya magamit. Pag ganitong summer okay naman po. Nagagamit ko po ito kapag yung mga time na halimbawa kinayod na, kasi may nagkakayod po dyan sa highway yun, nakakadaan po tayo dyan. Pero kapag yung mga parting sulok-sulok na po na hindi kinakayod yung mga daan, talagang kami po, sarili po namin, kami po yung kakayod ng snow. Well, kahit papano po, nagtsatsaga po ako. Kahit papano kasi darating po yung panahon, alam ko na yung mga bagay na gusto ko sa pagtitiis kong ito ay makukuha ko din po sa tamang panahon. Kaya marami din po akong realization na hindi pala permanent resident yung sagot para umasenso ka, kundi the way kung paano ka mag-isip. Kasi kahit nasa ang bansa ka pa, kung talagang marunong kang mag-ipon, makakapag-ipon ka. Marami po akong kakilala na hindi nasa Canada, nasa kagaya niyan, nung nasa Taiwan po ako. Doon ko po napundar yung bahay ko, doon ko po napundar yung mga gamit ko, lahat po halos. Nung dumating po ako dito sa Canada, puro renovation na lang po yung ginawa ko doon sa bahay ko. So kahit nasa ang bansa ka pa, kung paano ka mag-isip, yun yung ikaka-asenso mo. Kahit pa sabihing permanent resident ka na dito, kung the way mag-isip ka na wala ka sa ayos, talagang hindi ka pa rin na-asenso. Kaya dun sa mga kababayan ko na darating po dito, mag-isip-isip po muna 10 beses, 100 beses nyo muna pag-isipan. Pagdating nyo dito, kung sasabay po kayo dun sa mga patrending sa social media na nakikita ko, pag nakakakita ko ng ganun, na magpo-post sa social media, feeling blessed, kahit po sabihing inutang lang, wala akong problema dun. Ang nagbibisit po kasi ako, panay ang galante sa social media, then magme-message sa akin mangungutang. Tapos makikita ko pa dun sa mga comment, pre, ang galing, nasa Canada ka na, ganan. Oo pre, bago yan sasakyan ko. Tapos palihim kang magme-message sa akin, please i-block mo na lang ako. Kasi ayoko po ng ganyan. Parang kagaya po ng iba na nakikita ko, magbabakasyon, inom dito, inom dyan, yung mga kakilala ko, inom dito, inom dyan, mauubos yung bakasyon sa mga barkada, babalik dito, palihim na magme-message sa akin mangungutang. Ay pag ganun po, i-block nyo na lang ako. Kasi kung alam ko yung tunay na buhay mo sa pinapakita mo sa social media, ay hindi tayo magkakasundo. Wala hong problema sa akin kahit mangutang ka ng mangutang, kahit tambakan mo yung utang mo, kahit magpakitang gilas ka sa social media. Pero kung magme-message ka sa akin, doon tayo magkakaproblema. Huwag mo na akong pakitaan ng kayabangan mo sa social media kung palihim naman pala na magme-message ka sa akin at mangungutang. O saan ako natutulog. Kasi inabutan ako sa bench. Saan ako maabutan? Parang hindi ko rin matanggap. Kaya ako pilit ko talaga bumabangon talaga. Makahap ng trabaho. Kaya sana magsilbing aral po ito do sa mga darating po dito sa Canada at alamin nyo po muna kung talagang kailangan nyo na ba kagad kumuha ng sasakyan. Ano po ba yung mga dapat nyo munang alamin? Kasi baka mamaya pagdating nyo may service pala kayo dun sa inyong trabaho. Baka mamaya yung trabaho nyo ayan lang, katapat lang, tatawid lang kayo. So kahit pa paano kung nag-i-snow man, may iwasan nyo pa. Kung once a week naman namimili na kayo, kasi ang ginagawa po ng ibang kakilala ko na walang sasakyan, kung bumili po sila medyo maramihan na para isang labasan na lang. Yung iba naman kasi malalapit lang doon sa trabaho, nilalakad lang nila. Yung iba nagbabike lang. So kahit na may snow, hindi masyado sila apektado. Ngayon, yung iba po kasi na dumarating dito, nakakilala ako nga, sabi ko nga sa inyo, nakatambak lang yung sasakyan, pero ang laki ng binabayaran. Nagagamit lang nila once a week, twice a month. Ika nga mas madalas pa doon sa garahe kaysa doon sa panahon na ginagamit nila. And then lumilipas yung panahon, bagsak na ang presyo, parang anong nangyari, doon na napunta yung savings nila. Kung kayo po ay accessible sa lahat at kaya niya pa po munang magtiis at dahil may pinadadalang kayong pamilya sa Pilipinas, kung may pangarap kayong mag-ipon, dahil nagpinaghahandaan nyo sa permanent resident nyo, dahil sa pinaghahandaan nyo gusto nyo kumuha ng bahay dito, kasi yung iba po kailangan talaga may down payment Yung iba 50,000, 30,000 para ma-approve ka makapag-loan ng bahay. Ngayon, yung iba po kasi nagre-rent lang talaga kasi wala naman talaga silang planong kumuha ng bahay. Kasi kapag rent nga naman, wala ka masyadong iniintindi. Less hassle. Tapos after 10 years, uuwi ka na ng Pilipinas, yung savings mo doon mo na i-enjoyin.
Well, hindi naman po ito applicable sa lahat kasi may mga kababayan naman po tayo dumarating talaga po dito. Kaya naman po talagang kumuha ng sasakyan. Iba po talaga, may pera, may baon talaga. Ika nga, may kakilala nga ako dito pagdating talaga, cash. Kasi malaki talaga, maganda yung trabaho niya sa Dubai. Pagdating niya dito, talagang on the spot, nagbayad siya ng sasakyan brand new. O kasi may pera siya. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ito ay para po doon sa mga minimum wage earner. Hindi naman po ito applicable sa lahat. Kung ika nga ay nahihirapan ka na, bakit mo pa dadagdagan? Kung kayo naman po talaga nakakaluwag sa pera, then go. Kaya kung gusto nyo pa pong madagdagan ng inyong kaalaman regarding kung paano mag-finance sa sasakyan at kung paano mag-build ng credit, i-follow nyo po yung page ni Pinoy Kartok. Marami po kayong matututunan sa kanya. Doon sa mga newcomers na kanya laging mga pinangangaralan na pagdating pa lang dito, wala pang 1 week, gusto na kagad kumuha ng sasakyan. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang i-subscribe, i-like at i-share yung video natin para makaabot sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Bye bye.